Mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome to our Everyday God. Ang pag-aaralan natin ngayon ay Hebrews chapter 9 verse 13 to 14. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumadalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu. Inaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog ng walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Sa talatang ito, pinapakita ang pagkakaiba ng pagitan ng lumang sistema ng mga handog at sakripisyo sa ilalim ng batas ng lumang tipan at ang sakripisyo ni Kristo sa bagong tipan. Ang dugo ng mga toro at kambing at ang abo ng isang hayop na baka ay ginagamit upang linisin ang mga tao na hindi malinis sa panlabas na aspeto. Itong isang paraan ng pagpapakabawal sa kanila sa panlabas. Ngunit kung ang mga sakripisyo ng hayop ay may kakayahang magbigay ng pansamantalang paglilinis sa panlabas, gaano pa kaya ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo? Ang dugo ni Kristo na inalay sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay higit na makapaglinis at sa ating mga budhi mula sa nagagawa na magdadala ng kamatayan. Sa pamamagitan nito, tayo ay nalilinis hindi lamang sa panlabas kundi pati na rin ang ating mga puso't isipan upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. Sa madaling salita, ang talatang ito ay nagpapakita na ang sakripisyo ni Kristo ay nasa mataas at higit na makapangyarihan kumpara sa mga sakripisyo ng hayop na ginagamit noong unang panahon. Ang dugo ni Kristo ay nagbibigay ng tunay kaganapan ng paglilinis hindi lamang sa panlabas kundi pati na rin sa loob at nagbubukas ng daan para sa atin sa makapaglingkod sa Diyos ng may malinis na puso at konsensya. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.